chapter 103 po. Yun po. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papupurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Ang lahat po kong kasalanay siya ang nagpapatawad at anuman ang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit na kamatayan ako ay inililigtas at pinapagpala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Amen po. Okay, balik po tayo doon sa, ayun po, so, 1. Ayan po. Yung si King David po yung nagsasalita dito at inuutusan niya po yung kanyang kaluluwa upang papurihan, pasalamatan sa tuwina yung si Yahweh, yung banal niyang pangalan. So nakakamangha po na bilang si King David bilang hari ay nanduroon po, alam niya po na kung papaano niya i-praise si Lord ng buong kaluluwa po niya na yung pinaka-explanation po dito or yung pong yung pong alam ko pa parati po itong na-share din tong Psalm 103 pero dito po mismong si King David po is nire-remind niya po yung sarili niya kung papaano po dapat magpuri sa Panginoon. Ito po yung sinasabing yung deepest part ng kanyang pagiging tao. Hindi po to yung dahil lang sa emotions niya, kundi tinuturuan niya po yung kanyang spirit na yung magkaroon ng intentional na pag-worship, yung pong buong kaluluwa, buong puso po. Even na dumaan mo po siya sa matinding pagsubok. Ayun po. So, pinapaalala po sa atin ni King David na ganun din po. Yung nakakatuwa po na hanggang ngayon binabasa po natin. Kasi po, meaning napakahalaga po ng salita ng Diyos na hanggang ngayon buhay po siya na nire-remind tayo when we worship po, kailangan po kasama po yung buong kaluluwa natin, yung sa spirito at katotohanan, ganun po tayo magpupuri sa Panginoong natin. And sa number 2 po, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at wag nating kakaligtaan yung mamubuti niyang gawa. So yung pag-worship po natin hindi lang po dahil dumaraan tayo sa mga pagsubok, kundi parati po nating alalahanin lahat ng ginagawa sa atin ni Lord. Hindi lang kung meron tayong major achievement, hindi po siya ganon. It's everyday po. Yung paghinga pa lang natin, pagising po natin sa umaga, yung kung matututo lang po tayo na one by one, magbibilang po tayo, baka hindi po tayo matatapos kung paano po natin siya pasasalamatan sa lahat ng ginagawa niya sa atin sa araw-araw. Kaya here po, yung heart ni naman po ni King David, talagang inuutusan niya na wag niyang kakalimutan ng kanyang puso na yung kabutihan ni Lord, yung pagiging faithful niya sa atin sa araw-araw ay yun. Kailangan wag natin siyang makalimutan. Kasi po usually kapag po dumadaan yung mga tao sa pagsubok or nagkakaroon ng problem, yun po, parang nakakalimutan na natin na yung mga goodness, yung mga ginawa niyang kabutihan sa atin, nag-focus na tayo doon sa kung ano yung problem. Kaya, kaya pala siya talagang tinawag na David's, yung heart niya po, yun. And number 3 po, ang lahat ng kasalanay siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. So, yun po, kapag pinatawad na po tayo ni Lord, kung
ano po tayo ha, yung true repentance, yung paghingi ng pagpapatawad na talagang nanggagaling sa puso, na yung kung alam natin na itong kasalanan na ginagawa natin ay parang bukas pwede pa akong magkasala, alam ko papatawarin ako ni Lord, ganon. Parang hindi po, no good po siya. Kasi po, bago po tayo ma-heal kung ano man po yung sickness natin, kailangan po talagang nirelease natin, isinuko natin kung ano yung mga kasalanan na nagagawa natin or patuloy nating nagagawa na hindi natin kaya sa sarili natin. But kay Lord, kapag sinurrender natin ito, yun po, makakakilos po siya sa atin. And kapag po tayo ay napatawad na, nanduroon po na mararanasan na po natin yung kagalingan po sa lahat ng karamdaman, sa lahat ng sakit na meron po tayo. Ayun po. Sa number 4 po, sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinapagpala ako sa pag-ibig niya't habag. Dito po, marami pong moments na sometimes akala natin hindi natin kasama si Lord. Pero kung aalalahanin po natin, yung pong sa bawat yung sa bawat ginagawa natin everyday, nanduroon po na binabantayan tayo ni Lord. Ako po, sobrang namangha ako, isang testimony lang po. Nagdadrive po kami ng sasakyan. Kasama ko po si X, tsaka si Ma'am Tonet. Blink of an eye. Hindi ko po alam, baka dead na po kami. Nakalimutan ko lang po yung year. Kasi po, yung sasakyan, nasa harapan na po namin. Pero alam ko po si Lord, hindi pa po ako ganun ka-close kay Lord Pero si Lord talagang ipaparamdam niya sa'yo kung gaano ka po niya kamahal. Yung pong car na babangga po sa amin, para po siyang binuhat, para po mapunta siya sa kabilang side. Ganun po. Then, nalaman po na, hindi naman din po ako nataranta, naging still lang po ako. Nalaman po namin na after po namin, may nabangga po siya, dalawa po yatang sasakyan, tricycle at saka isa pa po. Ayun po, kaya si Lord po, sobra po yung talagang bingit na po yun. Kasi hindi ko po alam kung anong pwede pong mangyari sa amin. Kailan lang po yun ni-remind sa akin ni Ate Tonet, nakalimutan ko na po yun. Pero talagang sabi ko, nakakamangha nga, no? Grabe. Kasi talagang wala pong ano walang hindi po siya car. Talagang ganyan lang po. Parang binuhat lang po yung car, lumipat dito. Andito po ako, hindi na pa ako gumalaw. Alam ko po, hindi na ako yun. Si Lord na po yun. Kasi kung hindi, baka po wala na po kami, ganun. Kaya talagang si Lord po, totoo po tong salita ni Lord na hanggang sa bingit ng kamatayan talagang inililigtas po niya tayo. Yung pag-ibig niya sa atin, yung habag niya, yung mercy niya, talagang nandoon po. And number 5 po, sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Kaya everyday po akala natin, sometimes po ako din po, yung pag kunyari nagkasakit po ako, nararamdaman ko po kapag natulog po ako na complete yung sleep ko, yun po, pagising ko po parang hindi siya parang talagang totally na recharge po ako. Ganon, lumalakas po ako. Yun po, pinapapasalamat ko po yun kay Lord. Kaya tayo po, maniwala po tayo. Kasi po, kapag ka po sinabi natin na, Lord, pagalingin niyo po ako. Like, kagaya po ng tinetestify ko, gagawin po yun ni Lord na marami lang po siyang ipaparealize sa atin kasi kailangan tanggapin po natin kung ano yung mga nagagawa nating kasalanan na opo, like si KD po, pag nagkakasakit po siya, na pinagpipray ko po sila, ganun. Sabi ko, Lord, pagalingin niyo po sila, Kid, si Kali, pag kami sakit po sila. And then, talagang nandoon po na sila mismo, pagka yung may prayer po tayo, nagsasabi na sila, include us in the prayer. Kaya talagang yung pagpapalakas po ni Lord sa atin, everyday po yan, tandaan po natin,
Kaya yun po yung panghawakan natin na kapag sinabi natin na pag dineclare natin na we are healed. Ayun po, wag na po tayong mag-doubt kasi po powerful po yung sinasabi po natin and kung ano po yung iniisip natin. Yun po, kaya we are so blessed po na hanggang ngayon binabasa po natin yung ito po, yung mga sinulat ni Lord through kay King David po na patuloy po nakakatanggap po tayo ng kalakasan, ng miracles upon miracles, healing upon healing. Kaya ayun po, we need to keep on trusting God na yung faithfulness niya sa atin, hindi po yun nagbabago. Kahit na isang saglit, kahit po na tayo po ay may chance na nagbabago tayo, lumalayo tayo. Si Lord po, hindi. Sobrang mahal niya po tayo. Kaya isa po sa mapalad yung mga pastors po natin na yung pagsunod po nila, yung pong biyaya na natatanggap po nila, including po yung sa family nila. Eh, it's a big miracle po kasi napapasa po talaga siya na hanggang sa kahuli-hulihan po, talagang nanduroon po yung protection ni Lord sa atin. So, ayun po, yung pong sinasabi po dito ni King David, hindi lang po to sasabi about sa spiritual healing natin, kundi yung sa lahat-lahat na po, yung sa souls natin, emotions natin, yung brokenness natin, kung meron man tayong depression or guilty tayo or may fear tayo, ayun po. So through God, yung physical healing po is mararanasan natin. I-restore niya po talaga yung physical body natin, yung ating spirit po. So dito rin po sa mga salitang ito is nagkakaroon din po ng deliverance na yung mga habits natin, yung mga kasalanan natin na talagang maiiwasan na natin siya, hindi na natin siya gagawin. Kasi si Lord na po, kung siya na po yung dumadaloy sa atin, sa ating spirit, yung dugo niya, yung naglilinis sa atin, sa buong pagkatao natin, nanduroon po na magkakaroon na po tayo ng banal na takot. So, dito po, talagang dinideclare ni King David na si Lord lang yung ultimate healer niya. Na yung hindi po kasi siya sometimes na yung healing instantly siya na nandun matatanggap natin, kundi pwede po yung healing whether through miracles, medicine, merong per timing. Ayun po, yung kailangan po mahalaga dito yung parang emotional restoration po. Kasi po yun yung um, kapag papaano po tayo natin ina-accept. Kunyari po ako, may sakit ako, papaano ko ba siya tatanggapin? Ayun, na paano ko papagalingin ni Lord? Ayun po, dun po siya nakakakilos. Kasi sa akin po, mahaba yung process eh. Pero pinagkaloob niya pa rin po yung kagalingan ko. And talagang naranasan ko, ang dami pong realization ko ano yung mga ginagawa kong hindi tama. Nandoon po talaga yung conviction ng Holy Spirit po sa akin. Kaya I praise God po. Yun lang po, ganun lang po siya kaiksi yung aking sharing. Kaya dito po sa ating prayer meeting, tanggapin po natin yung kagalingan. Kung saan man tayo mahina, yun yung isuko natin kay Lord para po siya po yung talagang makakilos sa ating buhay. Yun po.